Yun nga. reports, di ba? Oo. Para sabihin na sila, ito ang very constitutional. Ha? Sandali. Alas 4:11 na ho, 12 ng Hunyo 2026 ho tayo. Punta muna tayo at ating silipin ang problema sa restoration ng supply ng kuryente sa mga areas na apektado na naapektuhan ng lindol. Kumustahin natin ho ngayon mula ho sa Department of Energy, ha mga kapuso? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Super Radio DZBB Bantay Lindol. Ay, nasa linya natin, Undersecretary Mario Marasigan ng Department of Energy ngayong hapon. Yusek Mario Marasigan. Sir, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double D. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am and Sir Weng, kasi double Weng. Opo. Lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Yeah, Salamat maraming sa salamat oras. po sa pagbibigay sa amin ng oras, Yusek, kasi nakaka-worry lang dahil ilang araw na po nahirap sa supply ng kuryente doon sa mga lugar na sinalanta po ng lindol. Ano na po ba yung nai-report sa inyo na antas ng restoration doon ng kuryente? Maganda naman po ang naging report sa atin. Dalawang electric cooperative na lang po ang minomonitor natin sa ngayon na meron pang kakulangan sa restoration ng ating mga customer. Yung pong ating Davao Sur Electric Cooperative, umabot na po sila ng 99.4% na nai-restore. Pero doon po sa South Cotabato Electric Cooperative 2, ito po yung sumasako po sa General Santos City. Out of 343,352 customers, 308,512 customers pa lang po nare-restore at a level po ng 89.9%. Ang target po nila na makompleto ito ay sa Sabado pa po, sa June 13. 100% na po yun by Saturday. Opo, yun po yung ating target ngayon. Dahil inactivate naman po natin yung tinatawag nating task force kapatid kung saan yung pong mga miyembro ng ibang electric cooperative ay tumutulong sa pagre-restore po ng mga facilities ng ating distribution. Ano yung naging challenge ho doon? May mga nasirang poste? Wala naman hong nasirang mga planta ng kuryente kaya? Meron po, ang ating po problema sa ngayon kaya wala pong supply na kuryente ay sa restoration po ng mga distribution facilities, pati yung pagkakabit po ng mga bahay. Meron po tayong mga natanggap na report na yung pong linya mismo at poste ng kuryente nasira. Ayun. Meron din po mga transformer. At meron din pong na-report na yun pong mismong customer natin ang medyo naapektuhan. Dapat po at meron po tayong mga planta na naapektuhan din ng lindol. Hindi naman, ang supply naman po ng kuryente sa Mindanao ay sufisyente at nakakapag-export pa po para sa Visayas. Kaya so ang problema natin, halimbawa yung connection. Pag posting bumagsak, yan ay responsibilidad ng mga kooperatiba, di ba, Yusek? Distributor. Tama po. Oo, Tama po kayo. sa puntong Tama. yon, hindi yan mapapanghimasukan ng Department of Energy para lang masigurado na mabilis maibabalik yung 100% na power supply. Ay, ano po, ito nga po yung nabanggit ko kanina, kung saan po yung task force kapatid. Okay? Ito po ay iniipon natin yung ibang mga linemen, servicemen, ng ibang electric cooperative. Tinatawagan po natin sila at tumutulong po sila sa restoration ng particular na cooperative. So, halos lahat po ng electric cooperative sa Mindanao ay nagtipon-tipon po sila. Binigyan po sila ng kanilang mga assignment, bawat lugar, at para po mabilis nga yung ating restoration. Instead po, for example, sa Socoteco, instead na sila lang ang nagre-repair, mahigit po sa 10 electric cooperative po ang tumutulong sa kanila. That's good. Oo. Datapwat nagiging problema po natin ay isa, yung pong mga access. Kailangan po kasi natin masigurudan natin na safe yung pong pagpunta at pagre-repair. Pangalawa po, yung safety po mismo nung ating pagkakabit. Kasi hindi po natin pwedeng i-energize kagad yung linya nang hindi po natin i-inspect lahat ng connection dahil baka mas malaki po ang maging problema natin sa
sa hinaharap. Kunyari ho, sa mga bahay, nadamay, nawasak, tapos unti-unti, kahit papano, itatayo nila ang bahay nila, pero yung linya ng kuryente nasira, naputol. Yan no ba, pwede bang hayaan ninyo or talagang meron na magsusupervise mula ho doon sa cooperative or electric distributor na para masiguro na ligtas yung kanilang gagawin ho doong pagsasayos ng koneksyon? Tama po yun, Sir Weng. Pati po yung bahay nila, kung kinakailangan, ay bibigyan natin ng kaukulang atensyon. I-inspect po natin yon at bago po natin i-energize yung linya mismo papunta doon sa bahay, sisiguraduhin natin safe. Wala na hong dagdag bayad yon ha? Kasi pag ganun, para kang nagsimula wala ulit po. eh. Restoration po ito. Oo. Kapatiran nga po ang tawag natin. Opo, opo. Walang problema sa materyales naman, Sir Yusek Marasigan. Wala po tayong nakita na problema sa materyales. Ito po yung isang magandang naging proyekto ng ating National Electrification Administration. Nagtayo po sila ng tinatawag nating regional hub. Kung saan yung pong regional hub ay nag-iimbak ng mga supplies and materials sa paghahanda na rin po ng kahit anong kalamidad na pwedeng mangyari. Kaya po kung ang isang electric cooperative ay nagkaroon po ng problema, sa halip po na maghanap pa kung saan-saan para sa kanilang mga kailangang materyales, doon na po sa ating regional hub kumukuha. Pangalawa po, doon po sa ating task force kapatid, kasama rin po sa pagtulong nila yung pwede nilang i-contribute ng mga supplies and materials. Yung pong nabanggit kanina na tawag rito, Pinsala, dalawa yun na lugar na nabanggit nyo, South Cotabato at saka Davao Sur. Ito, dyan ho nanggagaling, ito yung nababanggit nyo, yung supply natin ng kuryente. Davao Cor ba yun? Tama po kayo. Meron po tayong supply ng kuryente doon po sa Davao Sur, Opo. pati po sa South Cotabato. Oo. Kaya ang Opo. ating pong planta doon sa South Cotabato, malapit po doon, yung Sarangani Electric Cooperative, isa po sa 2 unit nila ay nakabalik na sa serbisyo. Samantalang yung pong yung ating Malita Coal, ay hindi pa po nakakabalik at sa June 16 po ang target nila na mai-complete nila yung kanilang mga repair. So itong dalawa lang ho ang mga nagsusupply kasi itong dalawa sakop na ho nila yung mga areas like Gensan, Cagayan de Oro, Sarangani. Sarangani. Sila Ay, ho hindi po. Oo. Dahil nakakabit po sila sa main grid ng Mindanao. Oh. Wala pong epekto yung yung pong sira ng planta ng kuryente natin, wala pong epekto doon sa restoration ng activities dahil ang ating pong Davao Sur Electric Cooperative at yung Socoteco Electric Cooperative ay kumukuha sa Mindanao grid ng supply. So sa ibang mga planta po sila binibigyan ng kuryente. Kaya hindi po problema. Nabanggit ko po kanina sa inyo na sapat po ang supply ng kuryente sa Mindanao kahit po meron pang mga sirang planta at nakakapagbigay tulong po ito ng supply ng kuryente sa Visayas. Pero lang akong gustong i-follow up din, Yusek. Pwede ba namin tanungin tungkol doon sa supply naman ng petrolyo doon sa mga lugar po na nilindol? Oo. Mga gasolinahan din doon. Binomonitor din po namin yan, kasi nga po, alam natin na kasama po sa naapektuhan ng lindol ay yung mga supply ng ating liquid facility, yung liquid petroleum. Apo. So sa monitoring po natin, yung pong mga bulk terminals ng ating liquid petroleum products ay operational na po 100%. Samantalang sa LPG facilities po, yung mga nagsusupply naman po ng ating LPG ay meron pang mga mangilan-ngilan na sira pa o hindi pa sila nagbubukas at ito po ay tinutulungan natin sa pag-check ng integrity ng kanilang mga facilities. Opo. Hindi naman po natin nakikita na meron pong Kakulangan. na supply po ng LPG at saka ng petroleum product. Ilan pa pong mga gas station ang sarado sa ngayon, Yusek? Sandali lang po at hinahanap ko yung mismong Opo. datos na minomonitor namin. Pasensya na po. Opo. Oo. Kasi Kasi mahalaga kailangan yun yan, dahil mahalaga yan. Tsaka, tapos partner, paano isa pa. binabantayan yung presyo po doon baka dahil may crisis although siyempre meron tayong state of calamity calamity doon. Baka po may nagsasamantala pagdating sa presyo ng petrolyo.
Ay, tama po kayo. So, bali po doon sa pinaka-latest na data namin, 21 gasoline station na lang po out of 894 stations ang hindi pa nagbibigay ng serbisyo. Ngayon po, alam po natin na nagdeklara na po ng state ng emergency Opo. doon po sa mga lugar natin, particularly sa Sarangani at sa General Santos City. So, minomonitor po natin ang presyo. Kailangan po walang pababago ng presyo, lalong-lalo na po kung tataas sa loob po na 15 araw. So may price freeze, parang Oo. ganon. Opo, meron po tayong batas tungkol dyan. Oh, so kahit pa dito sa Metro Manila, nagtaas yung presyo dahil 'di ba every Every week, Tuesday, every Tuesday. nagpapalit tayo ng presyo. Doon dapat walang paggalaw. 15 days. Tama po kayo. For 15 days po, walang galawan ng presyo sa lahat ng area na declare po natin under emergency. Okay. And paano po yung kung may lumabag? Ay, atin pong sasampahan ng kaso yung mga company na yon. At kung mapatunayan po ang paglabag nila, ay nandun po yung pwede po nating kasalahin, suspindihin ang kanilang mga prangkisa. Ako lang maiba lang, sama konektado pa rin kasi oras ng pagtumama lindol, ang napansin doon, nagkaka-brownout agad-agad. Diba? Meron ba kayong nakikitang solusyon ho dyan para in eventuality na merong agad talaga na lindol ay hindi nagkakaroon ng interruption sa supply ng kuryente? Or talagang imposible pa yan sa ngayon? Ngayon po, hindi po natin kayang gawin yon. Although, ang ginagawa po natin ay magkaroon po tayo ng mga backup na supply ng kuryente. Meron naman po tayo ng mga na-develop na, kagaya po ng yung tinatawag po namin na mobile energy system. Ano yun? Ito po ay powered ng solar, may battery, Oo. at ito po ay pwedeng gamitin 24/7. Kaya lang, may limitasyon po ang capacity nito. So, pang-evacuation center lang po ito. So tayo po naman ay namamahagi ng mga ganitong facility at tinitiyak po natin na lalong-lalo na po doon sa mga lugar na calamity prone, nabibigyan po sila ng ganito. Sa kasalukuyan po ay nasa process po tayo ng procurement ng ganitong sistema. Anong size yan? Anong itsura niyan po, Yusek? Para bang kwan yan? Ito po ay isang parang container van Oo. kung saan po naka-attach po yung ating solar panel. Oh, okay. Tapos may baterya po yon na pagkailangan po, binubukas lang po yung mga solar panel. Tapos ito po ay nagcha-charge ng battery. So during daytime, yung Charge siya. elektrisidad na pinuproduce ng solar, Oo. diretso po pwedeng gamitin. Pagka umabot naman po ng gabi, yung battery naman po ang gagamitin. Mukhang maganda Kaya yan. lang, may limitasyon nga lang po ang capacity nito. Ito po ay kalimitan ay 10 kilowatt lang. Okay, Oo. pero pang ilang oras yun, Yusek? Kaya po niya ng 24/7. 10 kilowatts. Oo. Pwede ba yan sa Mahal mga... yan. mahal lang. Pwede Mahal ba yan. Kunyari sa mga munisipyo, kung walang genset, Oo. ospital, backup po yan, o mismo yun, ng mga evacuation center. Pang Pwede emergency, yan. oo. Tama po kayo. Yan po yung ating talagang gustong ipamahagi. Ganyan po yung konsepto talaga natin. Ang primary po natin ay yung mga areas na ginagamit po para talaga sa kalamidad. Kagaya po sa mga rural areas, yung po mga klinika, evacuation centers, sa mga eskwelahan po, at siyempre po sa local government unit. Kailan yan magagamit, Yusek? Meron na po tayong mga ilan-ilan na na-distribute, na nabigyan na ng ganito. At kasalukuyan nga po, namimili pa tayo, nagpapaprepare po tayo ng karagdagang mga unit para po ating ipamahagi. Galing ba tong South Ito po, Korea? ano po? Galing South Korea? Parang may nakita na akong merong ganyan. Hindi po. Patulong po tayo sa USAID para po makapag-design ng ganito. Maganda. USAID. Oo. Mahal yan. Magkano Sana ang isang unit oo. niyan, Yusek? Ay, Bibili kami ni Weng wala po, wala po Generator nga, hindi kaya. Presyo dahil Oo. resulta po ng bidding ang ginagamit natin. Pero marami lang ganito tayo. Ilan ho meron tayo ngayon? Sa kasalukuyan po, siguro po mga humigit kumulang 10 na yung na-distribute Sampu. natin. Sampu pa lang. At tayo po, dahil napatunayan na po nating effective, tayo po ay nasa process ng pamimili ng around 50 units po. Okay. 50, damihan nyo pa yan. Yusek, kailangan yan sa mga ganitong Opo. preparasyon for disaster. Pero Oo. doon po sa ating mga hospital, doon talaga po sa nangangailangan ng mga heavy duties, ang ating pong polisiya ay
may kahandaan sila na maglagay ng diesel genset. Mm-mm. At kung kinakailangan po, meron po tayong tinatawag na double redundancy. So yung pong primary supply, meron na po tayong diesel Mm-mm. sa pangkalahatan ng ospital. Pero yung pong mga importanteng lugar, kagaya po ng ICU, operating Ayun. area, o Oo. operating room, meron po tayong separate pa na backup para doon. Oo nga. Yun po oo. ito po yung ating mga ipinatutupad sa ngayon. Okay. Yusek, good, maraming good. salamat po sa oras. Sana bukas o mag-weekend tapos na yung problema sa kuryente dyan sa 100% mga nilindol na na lugar. Oo. restored. Oo. Thank you po. Yan Good luck, sir. Yan din po ang ating panalangin, makatapos tayo dahil tayo po ay naaawa din doon po sa ating mga miyembro ng Task Force Kapatid. Halos 24/7 din po sila nagtatrabaho para maiayos lang po, makakompleto yung repairs Oo. at makatulong po. Ang kanila pong prinsipyo ay makatulong sa ating mga customers. Alright. Salamat, Yusek. Salamat po Magandang ulit. hapon po sa inyo. Thank you sa time. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you, sir. Si Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy, mga kapuso.